kulang na lang akong 4 minutes. Mag-decline na ako sa board exam. Yan, di nakapag-board exam na. Habang pinapamigay yung sheet, yung sagutan, ganyan. I-explain na. Answer Iba, sheet. parang naimatay na yung panay ng hilop ng dicks, ganyan. Alam niya ba sino lumapit sa akin? Yung nakapula, sabi niya. Diba? Sabi niya sa'yo. Proctor po. Siya yung nagbigay mo. Yun. Proctor. Pag may success, may bibigay siya sa buhay. Alam niyo na may confirmation lagi na gagamitin ito. Katulad po ni Joseph. Yun yung story na napulot ko doon sa story ni Joseph. Alam niyo ba si Joseph? Joseph is a very dedicated man of God. Kaya, hindi din nawala sa isip ko yung inanalyze ko. Si Joseph siguro nagtanong din sa Panginoon kung bakit nangyari sa kanya. Alam niyo ba nangyari sa kanya? Betrayal. Binenta siya ng mga kapatid niya. Naging slave siya. Nakulong siya. Ganun kagrabe yung pinagdaanan ni Joseph during those struggle. But those are God's affirmation for him. Ngayon, ang nangyari ganito po. Sa second line ng affirmation ng buhay mo, sinasabi ng Lord, God will restore you. During those battle and struggle that you have in your life, alam niyo gagawin sila ng Lord, God will restore you. Hindi lang nire-restore. Pag nire-restore ka ng Lord, alam niyo yung story ng leprosy. Nung 10 may geto, yung isa bumalik. Kaya mahalaga po ang tidings, sisingit ka na ha. Mahalaga po ang tidings. Bakit? Anong ginawa dun sa isa na bumalik? Pag nagkaroon ka ng leprosy, pinagaling ka, magaling ka lang. Pero wala yung tenga mo, wala yung ilong mo, baka bulag ka, putol yung kamay mo. Pero dun sa verse na yun, kung babasahin ito, if you will give time, God made him whole. Yan. Binuo, na-restore. So kung nung time na nag-aaral ka, nahihirapan ka sa buhay mo, dahil yung utang, nagkasakit ka, that's the affirmation of God. And when the affirmation is done, He will restore you. So, hindi mo sa mo, He will restore you. Papagandahin ka ulit ng Lord. Pag re-restore ka ng Lord, hindi restore na ganito lang. Pwede lang po, pwede sa Lord. The best ay yung binibigay ng Lord pag re-restore ka. Amen? Amen po ba? Alam niyo nung na-restore si Joseph? Alam niyo lang po yung nakuha ni Joseph na position. He is the governor of Egypt. Nakulong siya, naghirap siya, pero nung na-restore sa kanya ng Lord, 10,000 points yung binigay sa kanya. Naging governor siya ng Egypt that time. And ganyan mag-restore ang Panginoon sa buhay natin. Now, natatakot kayo kasi, Lord, di ba ang tao lagi, ano kayang kapatid nito? Masaya ako ngayon eh. Bukas siguro, sabi nga, masyado sabi nga, pag may exam na nagasakit na yun dyan, napapalit na, napapatay na, kasi na-stress ka na, kasi alam mo yung kapalit ng tagumpay, may sunod na problema. Pero ito yung patatlong gagawin sa inyo kayo. Ready na ba kayo po? Amen. God will preserve you. Pag sinabing preservation, pag pinagpala ka ng Lord, pinagpala ka ng Lord. Tandaan niyo po yun. Hindi ibigay bawi sa Lord. Yung pag binigay niya yan, ay, bukas, akin na ulit yan. Eh, paano ko yung makyong? Bakit yung iba ganito? Alam niyo po, may free will ang tao. At ang isa lang ang pagkaintindi ko sa biyaya ng Panginoon. Pag tama yung nakain ng bunga, tama din yung bunga sa buhay niya. Tama yung sibol sa buhay niya. And when God preserve you, sabi ng Revelation, ito po confirmation sa hindi po ako nagsabi. Sabi po ng Revelation 3:8, Revelation na, walang S. I know your deed, alam ng Lord. See, I have placed you before you an open door that no one can shut it. I know you have a little strength, yet you kept my word and have not denied me. Hallelujah. Hindi ko po ito sinabi. Sinabi ko ito ng Panginoon. Pag binasa nito sa Bible, nakaread ito. Ibig sabihin si Lord yung nagsabi. No one can shut it.
Yung bang chismosa mong kapitbahay, pwede i-shut yung buhay mo? Hindi po. No one can shut it. When God has opened a door for you, sa'yo, hindi pwede gagawin niya ng kahit na sino. You claim it, sa'yo yan, hindi yan nakagawin sa'yo. Yes. Pero, ang binibigay ng Lord is the spirit of success, the spirit of, not of timidity. Laging ang binibigay ng Lord ay yung spirit na ikaw ay mag-enjoy, may enthusiasm ka sa buhay mo. And sa buhay ni Joseph, dun sa kwento na sa Bible, after niya mag-success sa buhay, it is a complete success. At ganoon din ang mangyayari sa atin. Sobrang relate ako dun sa buhay ni Joseph kasi nga lahat ng hardship ko, nung araw, naglalakad ako sa school, parang Litiboro yun at saka Katinino, yung nilalakad ko. Everyday yun, naglalakad ako kasi kulang na sa pamasahe. And then, hindi ko maintindihan kung ba't gano'n. Umiiyak ako ng time na yun kasi yung sapatos na binigay ng pinsan ko, yung gantong gitna, putol na. Nakita ko ng flap ng jeep, yung gulong ng jeep. Ginawa ko yun sa kalsada, hinila ko, nilagari ko. Habang tinatayo ko yung sapatos ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Ano ako sa ministry mo, lahat ako present ako, edit ako sa presensya mo. Pero why do I experience this kind of things? Habang naglalakad ako pa, sabi niya, ano bang pangarap mo? Lord, makatapos, makatulong sa pamilya, mayaman ko sila sa kahirapan. At maging blessing din sa others. Sabi ng Panginoon, hindi ba pa affirmation sa'yo or confirmation sa'yo na mahingi na ka ngayon umaga? Kasi nung time na kinuha ko yan nung gabi, wala pa ako sa harapan niyo. Wala yung success na natin ko yun. Kasi hindi na hinayaan ng Lord na naglalaro. But God gave you, each and every one of us, ngayong umaga, ng hininga to confirm to you, to affirm to you na mangyayari yung pangarap. Ano man yung pangarap mo, na pinalapit mo sa Panginoon, ipinanalangin mo sa Panginoon, mangyayari bakit? May buhay ka po ngayon. It is the endless possibility and limitless possibility na nanggaling sa Diyos. Para ma-achieve mo yung biyaya at plano na meron, magandang plano na meron siya sa buhay. And I would like to end in this story. The kintsugi. Yan ay Japanese art na it's a ordinary vase na binabasag nila. Bakit nila binabasag ko yun? And kapag pinasag nila, ibalik mo kung magkailan, ang ipapang strip nila ay gold. Sa buhay ko parang dito. Si Lord, I've been once broken, but God fixed me. God died for me 2,000 years ago on the cross for me to be fixed. At alam niyo po ba yung kintsugi niya? Nag-range siya ng millions of dollars kapag naging ganito. And you are more beautiful as you are once been broken. And today, sana po magtutulog kayo sa sharing ko po sa inyo, sa teaching ko sa inyo, na sinasabi po ng Lord sa mga sa atin, if you are experiencing that now, hardship, and parang imposible lang ng bagay, that's the foundation of God to you. Na huwag kang sumuko, nandiyan si Lord sa likod mo. Ano man yung pangarap mo, matutupad. Ano man yung struggle mo right now, it will come to pass. Tandaan ko yan. Sabi ng Lord, the present is full of gift today. Kaya huwag ka mag-alala sa future mo. Siguro ng bala, sa past mo, tapos na yun. What is important is the present. Kaya nga tinawag siyang present bakit? May gamit din sa araw. It's a present day. So I hope you have learned from the experience na share ko sa inyo. Magandang